Magandang umaga po sa bawat isa, gayon din po sa mga kapatiran natin na hindi po nakadako sa lugar nito, pero kayo po ay live through FB, live streaming, at patuloy po natin ihanda ang ating puso't kaisipan sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa lahat ng mga bagay na gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano man po kalagayan natin o sitwasyon, ang mahalaga, tayo po ay may pagkakataon na sumamba at magpasalamat at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. At gayon din po sa bawat isang narito na alam po natin na anumang bagay na ginagawa natin sa Diyos, ito po ay hindi nawawala ng kabuluhan. Dito po sa Aklat ng Bilang, Kabanata 13, yan, buksan po natin yung ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Bilang, Kabanata 13, simulan po natin sa talatang 23 hanggang talatang 33. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. At kung natagpuan na natin ay minsan pa tayo po tumayo sa presensya ng ating Panginoon at bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At gayon din po sa mga nasa bahay. Tayo po, bagamat kayo nasa bahay, kayo po'y sumasamba rin sa Panginoon. At iwasan niyo po yung patayo-tayo, palakad-lakad, at naikipag-chat sa FB o kaya sa Messenger. Igalang po natin ang oras neto para sa ganon ang Diyos ay patuloy na maluwalhati sa ating mga buhay. Bilang Kabanata 13, talatang 23. Ito po ang sabi sa wikang Tagalog. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng granada at igos. 24. Ang lugar na yon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila. 25, pagkaraan ng 40 araw na paniniktik, umuwi na sila. At humarap kina Moises sa Aaron at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa Paran Kades. Inulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupain iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amelisita ang Negeb. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Hordan ay mga Kananeo. Talatang 30. Pagkatapos nilang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. 31. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. 32. Hindi maganda ang kalang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. At huling talata po, 33. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Yan. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita sa ating puso't kaisipan. Tayo po ay makakaupo na. Praise God. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Ang title po o pamagat na ating pag-aaralan ay Speak Life, Not Death. Speak Life, Not Death. Ibig sabihin sa Tagalog po ay magsalita tayo ng buhay, huwag kamatayan. Positibo, huwag negatibo. Katagumpayan, huwag pagkatalo. Yun po ibig sabihin nun.
At dito po may kita natin na sa panahon natin ngayon ay napakahalaga ang kung ano sinasabi natin. Makikilala natin ang isang tao kung tunay na malaya sa pamagitan ng salita na lumalabas sa kanya. Marami tayong inaawit na patungkol sa kalayaan, katagumpayan, pananampalataya, pero malalaman ang katotohanan nito sa pamagitan ng mga salita na lumalabas sa atin. Yung bunga po na lumalabas sa ating mga labi. Ayon po sa Deuteronomy chapter 11, Deuteronomyo kabanata 11, talatang 26 hanggang 29. Dito po ay, eto po, pag sinabi nating Deuteronomy, ang ibig sabihin nito ay the law repeated. Yan. Yung Genesis po ay pasimula, di ba? Genesis. Yung Exodus, ito po yung the law given. Yan, yung sa kanilang paglabas. Paglabas nila dito sa Ehipto. Leviticus, ito po yung pinaka-manual ng kautusan. Yung Numbers, mga kapatid, ito po yung nando sila sa wilderness. Pagdating sa Deuteronomy, ito po yung inulit po yung kautusan. At dito, sinabi po ng Diyos sa pamagitan ni Moises na yung deklarasyon, yung mga lumalabas sa labi o sa bibig ng isang tao. Siyempre, yung salita na lumalabas sa atin ay ginagamit natin dyan ay yung pamamagitan ng ating mga bibig. Kaya kung anong lumalabas sa bibig natin, ito yung binabantayan ng ating Panginoon. Sabi po, chapter 11, verse 26 to 28, sa wikang Tagalog, babasahin ko po ito sa inyo. Sa araw na ito, itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Yan. Blessing or cursing. Pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos, sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Pagdating ninyo sa lupaing ipasasakop niya sa inyo, ang mga pagpapala ay bibigkasin ninyo. Tingnan niyo po yan. Ibig sabihin, pagdating nila doon sa lupang pangako, doon sa Kanaan, nakatayo sila doon sa bundok ng Gerizim. Ito po yung pagtawid nila sa ilog Jordan. Meron po doon na tinatawag na Mount Gerizim. Yung sa kabila naman, katapat nito yung Mount Ebal na tinatawag. At dito sa Mount Gerizim, ang sabi po ng Diyos sa kanila, bibigkasin ninyo sa bundok ng Gerizim. Yung alin po? Yung pagpapala. Yan. Ang sasabihin nyo ay pagpapala. Tapos sa bundok ng Ebal, yung sumpa naman. At dito pagdating po sa chapter 27, kabanata 27 ng Deuteronomyo, talatang 12 saka talatang 13. Ang lipi po ay bali 12, hinati po sa 6. Ito po ang sabi, pagkatawid ninyo sa Jordan, ang mga lipi nila Simeon, Levi, Juda, Isakar, Jose at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. Tingnan niyo po yan, bigkasin ang pagpapala. Sa talatang 13, ang mga lipi naman nila Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan at Nephtali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ebal upang bigkasin ang sumpa. Ano ang point? Meron silang choice, meron silang pagpili. Meron kang rights o decision sa iyong sarili kung ano ang gusto mong mangyari sa iyo. Maaring pagpapala o maaring sumpa. Kaya mahalaga na maunawaan natin yung kahalagahan ng mga salita na lumalabas sa atin. Kailangan alam natin yung kapangyarihan na gumagawa sa likod nito. Lalo na po ngayon sa ating kapanahunan, karaniwan po ang pinag-uusapan ay puro sakit, puro COVID. Sa bahay, sa kwarto, sa isip, nagsasalita sa isip. Sa isip niya yun ang sinasabi. Maraming tao kaya hindi makalabas ng bahay every Sunday para sumamba dahil takot sa COVID. Hindi naman siguro lahat. Hindi lahat. Pero maraming tao namamasyal sa ibang lugar, hindi naman takot sa COVID.
Pag araw ng linggo, hindi makasamba, hindi makapunta. Naku, nag-iingat lang. Pero nakakalabas ng bahay, nakakapamasyal, nakapupunta kahit saan gusto. Pero hindi naman lahat ng tao. Yan, meron lang ilan. Nawa, hindi po ilan sa atin dito. Amen. O kaya hindi ilan sa mga kapatid natin na nasa bahay lang. Kasi karaniwan, ang bukang bibig, puro takot. Sabi po ng Mateo Kabanata 9, talatang 29, ayon sa iyong pananampalataya, yun ang ibibigay sa iyo. According to your faith, let it be done to you. Maliwanag po yun. Matthew chapter 9, verse 29. Sige, labas mo dyan sa yan. Then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. Sa ibang salin po ay, let it be done to you. Mangyari sa iyo. Kaya kung ano yung sinasabi ng isang tao, yun yung kanyang pananampalataya. Pastor, bukang bibig ko lang naman yun. Siyempre, kung ano yung laman ng puso mo, ibubuka ng bibig mo. Diba? Sabi ng ating Panginoong Yesus, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya kung ano yung laman ng puso natin, ilalabas ng bibig natin. Kung ang puso natin ay punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, punong-puno ng pangako ng ating Panginoon, ilalabas ng bibig mo yan. Pero kung ang puso na isang tao ay punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng takot, punong-puno ng inggit, mga kapatid, punong-puno ng galit, ilalabas niya yan. Hindi pwede na maitago niya. Lalabas at lalabas yan, mga kapatid. Kasi pag dumating sa time, sa point ng buhay natin na tines ka ng Panginoon, inalaw ng Diyos yung isang pagsubok, diyan marireveal yung tunay na pananampalataya mo. Yung tunay mong pagtitiwala sa Diyos. Ako po na-test, mga kapatid, Friday. Umaga pa lang sumakit yung tiyan ko, sumakit. Tapos merong parang hanging gala yata tawag doon. Actually, hindi ka abag kasi paikot-ikot Nung pumunta pa sa likod. Tapos sabi ko, in Jesus' name, hindi kita tinatanggap, squatter ka. Ako ay temple of the Holy Spirit. I rebuke you. Ayaw lumalis, mga kapatid. Umaga yun gabi na hindi pa umalis. Tapos mayroon tayo yung sa ulo pa, tapos medyo nanlalata ka. Pero hindi ko tinatanggap po, bukas pupunta pa ako ng paliwasan. Meron pa kaming gawain. Sa Sunday, magsasalita pa ako sa church. Yun ang tinitingnan ko, nakikita ko na yun, pinipicturize ko na. Kasi yung pananampalataya, sinasabi mo, tapos nakikita mo kung ano nangyayari. Kaya, nung Friday na yon, mga kapatid, alam ko nandito na ako nakatayo. Kaya eto ngayon. Kaya nung Saturday, nakita ko na rin na ako'y nasa paliwasan, nagmamaneho, may gawain kami. Ibig sabihin, nangyari lahat kung ano yung pinanampalatayanan ko. Tapos, 11 eksakto ng hating gabi. Umaga hanggang gabi, Word of God ang sinasabi ko, dinideclare ko. Lahat ng memoryado kong Word of God, yun lang ang sinasabi ko. Lord, you said in your word in Psalm 138 verse 2, you have magnified your word above your name. Sabi mo sa Jeremiah 1:12, you're watching your word to fulfill it. You said in Psalm 189 verse 19, verse 89, your word is settled in heaven forever and ever. Marami pang iba, mga kapatid. Yun ang dinideclare ko sa isip ko. Yun ang sinasabi ko sa puso ko. You said in your word in Proverbs chapter 4, my son, attend to my words, incline thine ears unto my saying. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Patuloy ko pong binibigkas hanggang sa hindi po na naigang kaaway. Kasi kung negatibo yung isip, mga kapatid, matindi ang struggle dahil nararamdaman ko. Alam niyo po, sa loob ng 30 taon na pagkaka-born again ko, simula na ako'y pagalingin ng Panginoon, first time kong naramdaman ulit yun. Sabi ko, hindi ko tinatanggap to, break na kami nito. Hindi ko pinapahintulot to sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang mahalaga, sabi po ng Hebrews 10:23, let us hold fast to the confession of our faith. Kailangan mo mag-hold fast, mga kapatid. Yung word na profess dyan, sa ibang salin ay confession.
Kung ano yung iyong pananampalataya. Kailangan mag-hold fast ka. Ibig sabihin, mag-stick ka. Kailangan mag-stand ka sa iyong pananampalataya. Kaya nangyari po. Bakit? Kasi ang Diyos totoo sa kanyang salita. May mga bagay na inaalaw ang Diyos sa buhay natin na dumating ka sa point na hindi ka nakikiramdam. Dahil hindi naman tayo lumalakad sa pakiramdam. Kailangan lumakad ka sa pananampalataya. Amen. Kailangan mong tayuan ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nangyari mga kapatid. Kinabukasan, sige, pupunta na tayo sa Paliwasa, may gawain pa tayo doon. Inabot po kami ng hapon. At may dilakad pa kami iba. Ibig sabihin, ang point ko rito, mga kapatid, ang Diyos totoo sa kanyang salita. Kailangan mo lang panghawakan. Kailangan mo lang tayuan. Kailangan mo lang manatili, mga kapatid. Huwag mong papakiramdaman. Basta sa pangalan ni Kristo Jesus, ako'y magaling na. Hindi ko tinatanggap to. Ako'y templo ng banal na Espiritu ng Diyos na buhay. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, talatang 20 hanggang talatang 21. Ano po ang sabi, mga kapatid? Anumang sabihin ng tao'y kanyang pananagutan. Ayon sa salita niya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Tingnan niyo po, napakaliwanag. Yung mga salitang sinasabi natin, meron tayong pananagutan dito. Responsible tayo, mga kapatid. Tapos, may reward ka. Ayon sa salita niya ay gagantimpalaan. Meron kang reward. Ano reward? Sabi ng verse 21, ang buhay at kamatayan. Dalawa po ang pagpipilian. Meron choice. Kung ano ang parati mo sinasabi, yun ang magiging reward mo. Yun ang tatanggapin mo. Yun ang mangyayari sa'yo. Dahil sabi po ng sumunod na talata, makikinabang ng bunga nito. Kakainin mo yun. Yun ang bunga. Yun yung bunga na kakainin mo. Ang dito ay nagmamahal. Anong mahal mo? Ano ang parati mong sinasabi? Ano ang parating lumalabas sa iyong mga labi, mga kapatid? Kaya ito po ba ay buhay o kamatayan? Yung salitang life sa Hebrew word ay kayim o at kayi. C-H-A-I, kayi. Ang ibig sabihin ay life, protection, peace, prosperity. Yun ang ibig sabihin ng buhay. Pag nagsasalita ka ng salita ng Diyos, ang binibigkas mo sa buhay mo ay protection, pag-iingat ng Panginoon. Ang binibigkas mo ay kapayapaan. Ang binibigkas mo ay katagumpayan, kasaganaan. Yun po yung buhay, mga kapatid. Kapag negatibo ang sinasabi, galit, mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sa Hebrew word ay mabet. M-A-B as in victory. E-T-H, mabet. Ibig sabihin ay death, plagues, disease, poverty, defeat, pagkatalo. Death, plagues, disease, poverty, defeat. Kaya kung magpapangalan kayo, huwag kayo magpapangalan ng mabet. Yan. Diba? Ang pangaiba, Elizabeth. Ang palayaw ay mabet. Baguhin mo na. Bet na lang. Diba? O kaya Eli o Eli. Yan. Alisin mo na yung mabet. Yan. Kaya, bakit? Kasi, ibig sabihin nito ay negative. Yan. Negative. Kaya sa Israel, maingat sila sa pagpapangalan. Parating may meaning ang pangalan, di ba? Halimbawa, yung pangalan na Mara, ibig sabihin nun ay kapaitan. Kung ano yung experience nila, yun doon nila pinapangalan. Kaya mahalaga na ingatan natin yung lumalabas sa bibig natin. Yung salitang life o salitang death. Nasa atin ang pagpili. Pinapipili tayo ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi may epekto to sa buhay natin. Di ba?
a lot is at stake in what we say in our lives. Marami pong naapektuhan kung ano ang sinasabi natin sa ating buhay, mga kapatid. Siyempre, sa literate society ngayon, pag sinabi nating words, connective ito parati sa dila, sa tongue natin. Parating connective, hindi natin pwedeng ihiwalay. Maring ito yung hands, yung kamay natin pwedeng mangusap kasi i-gesture mo, di ba? Gesture lang, kaya mong i-communicate kung anong gusto mong sabihin sa tao. Kung halimbawa malayo, hindi mo na kailangan sumigaw. Ano ibig sabihin nun? Siyempre lahat tayo nakakaintindi nun. Pag sinabing ganon, ibig sabihin nun, kakain na. Di ba? Yung asawa mo gumagawa sa bukid, hindi mo na kailangan sumigaw pa. Ibagsigawan pang kakain na kayo. Di ba? Kailangan mo lang mag-gesture. O alam na yun, nai-interpret na yun. O kaya yung anak may malayo at nasa taas, gusto ng ganon. Ibig sabihin, kailangan niya ng tubig, napapagod siya. Na-gesture, na-communicate. Ganon po yung words na sinasabi ngayon. Pwede mo i-communicate yung pag-ibig sa mga sign, di ba? Sa pamagitan lang ng mga senyas. Pag ikaw ay sasakay ng jeep, mga kapatid, ano gesture mo? Ano ibig sabihin nito? Hindi naman interpret ng driver, oy, ba't niya ako hinaharangan? Dadaan ako, sasagasaan ko siya. Hindi, alam na ng driver yun. Titigil siya at sasakay yung tao. Amen. Kaya, pwede tayong mag-communicate ng gusto natin sa pamagitan ng iba't ibang paraan. Halimbawa, sa pamagitan ng pagsusulat, pagta-type, di ba? Sa mga chat, sa messenger, sa iba't ibang mga social media platform, mga kapatid, pwede nating i-communicate yung ating sarili. Ang tanong, ano ang kino-communicate mo? Baka mamaya, nagiging instrumento ka pa ng ikatatakot ng maraming tao. Ay, ma-share nga sa kanya to para matakot sila. Hindi mo naman iniisip yun kasi gusto mo lang sila magkaroon ng information. Pero kung magsishare ka, dapat i-share mo na mas lalo siyang magtiwala sa Panginoon. Amen. Mas lalo siyang lumalim sa Diyos. Kasi wala tayong tatakbuhan ngayon, mga kapatid. Kahit sino ngayon sa daigdig nito, wala pong kaligtasan maliban sa ating Panginoon. Siya lang po ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Kaya kung meron tayong sasabihin, Lord, salamat po, iniingatan mo ko. Diba? Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa iyong kalakasan. Salamat po, Panginoon, diretso ko ng langit. Yung iba, kaya natatakot, walang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero kung alam mo kung saan ka pupunta, hindi ka dapat mangamba. Gusto mong pumunta ng langit, pero ayaw mo pang magpunta ng langit. Pastor, bata pa po ako Kasi wala hong sinisino at walang araw, walang oras kapag oras na natin. Pero pag hindi mo pa oras, may plano pa ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Ang mahalaga, binigay na natin sa Panginoon yung ating buhay. Alam natin, protektado tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Yan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Number 1 po, mga kapatid, the power of the tongue. Yan. The people die because of something said. People die because of something said. Ibig sabihin, ang isang tao po, namamatay siya, nanlulupaypay, nanghihina, kung ano sinasabi niya. Pakinggan mo, ano sinasabi mo. Maaaring hindi binibigkas na yung labi, pero sinasabi mo sa isip mo. Wala kang kibo, pero nagsasalita ka sa iyong kalooban. Ang tanong, ano ang paulit-ulit mong sinasabi sa iyong sarili? Na nagko-cause ng kamatayan spiritual, kamatayan pinansyal, kamatayan relational ang epekto nito. Bakit? Kasi powerful yung mga salita na lumalabas sa ating mga buhay. Kaya tongue can be weapons of mass destruction. Tongues can be weapons of mass destruction and disconnection. Nagkakaroon po ng disconnection, di ba? Sa relationship,
sa bawat area ng buhay natin kapag sinasabi. Yan, kapag hindi maayos ang sinasabi ng isang tao, nagko-cause ng disconnection yan. Halimbawa, sa mag-asawa, sweet na sweet. Maya-maya, may split, may tinatawag na split of the tongue. Medyo nadulas lang. Maya-maya, magkalayo na. Yan, nakakaroon na ng disconnection. Lalo na kung masyadong maramdamin yung isa. Bakit mo naman sinabi sa akin yun? Yan. 3 araw na lumipas, yung pa rin ang nasa isip. Di ba? Masyado namang naapektuhan, mga kapatid. Masyadong maramdamin. Bakit niya sinabi? Bakit hindi ako inanyayahan sa hapunan? May mga taong ganun, nakalimutan lang. Siguro sa sobrang pagod, o kaya medyo maraming inaalala, kakain na, hindi ka man lang na-invite. Nandun ka sa sala, nanonood sila, nagkakain. Ay, nandiyan ka pala, nakalimutan ko lang. Di ba? May mga ganon. Wala naman sa atin noon. Amen? Yan. Ano pa po, mga kapatid? Tongues can also be the death of marriage. Maraming pagsasama ay nasira dahil po sa maling paggamit ng dila. Yan. Yung mga salita, di ba? Lalo na kapag medyo may tinatawag na heat sa discussion. Kailangan po ay magpigil tayo ng dila natin. Amen. Matuto tayo. Families, friendship, churches. Maraming churches nagkakahiwa-hiwalay dahil lang po sa salita. Yan, hindi nagkaintindihan. Yan, kaya po napakaraming churches ngayon. Buti na lang, hindi church ang pinuntahan natin dito. Ang pinuntahan natin dito ay si Jesus. Amen. Yan. Ito pong church ginagamit para tayo lumalim, lumago, at magamit pa ng Diyos ayon sa kanyang pagtawag sa atin. Lahat tayo, mga kapatid, ay narito para sumambat magpasalamat sa Panginoon. Amen. Hindi tao pinupuntahan natin. Ang pinupuntahan natin ay ang Diyos na buhay. Ako'y narito, hindi dahil sa tao, nandito ako dahil sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo tinawag ng Diyos, wala tayo rito. Amen. Kung minsan, maraming tao nakapokus sa church. Ay, church namin ganito, huwag natin pagmamalaki yung church. Ang ipagmalaki natin si Jesus, di ba? Dahil napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya lahat ng ito, mga kapatid, blessing ng ating Panginoon. Pinagpala tayo. Ginamit sa atin yung ating minamahal na bishop at Pastora Lily. Ibig sabihin, gumagamit ng instrumento ang Diyos. Pero ang papuri sa Diyos pa rin. Hindi dapat ang tao ang napaparangalan. Hindi dapat ang lugar ang napaparangalan. Hindi sino man ang dapat maparangalan. Kung may lalabas sa ating mga labi, ang Diyos ang dapat nating pasalamatan. Amen. Kapag ganun ang ating attitude, tuloy-tuloy ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Tuloy-tuloy, mga kapatid. Tuloy-tuloy na pagpapala. Yan. Kaya, tongues can also be the death of career. Yan. Maraming mga career. Ibig sabihin, mga trabaho o anuman yung iyong kinalalagyan sa lipunan, mga kapatid, kasi yung iba nagre-reklamo, ay nako, eto na naman ang gagawin ko, isang tambak na files. Angal ng angal. Yung iba nga naghahanap ng trabaho, walang makita, ikaw may trabaho umaangal ka pa. Di ba? Salamat Panginoon sa kalakasan, matatapos ko lahat to. Yan. Salamat Panginoon, magagawa ko lahat to. Yan. Ibig sabihin, magpasalamat ka na lang. Lalo na po ngayon, napakahirap mag-aayos ng papeles. Noong nakaraan linggo, dami ko inayos ng mga papeles, mga kapatid. Kailangan mo pang mag-online. Saka ka palang pupunta doon personally, ang layo-layo pa. Pero salamat Lord, ikaw magbibigay ng karunungan. Inalaw mo to para ma-experience ko itong ganitong bagay. Di natutunan ko rin. Kaysa magreklamo, hindi ko kaya, hindi mo nga makakaya. Ba't hindi mo subukan muna? Yung iba, hindi pa sinusubukan, tumitigil na. May mga bagay na inaalaw ang Diyos sa buhay natin para matutunan mo. Ma-upgrade ka, mga kapatid. Yung iba, binigyan mo ng cellphone. Anong gagawin ko sa cellphone na ito? Hindi ako marunong mag-cellphone.
Talagang hindi ka matututo mag-cellphone pag wala kang cellphone. Di ba? Lahat naman tayo nagsimula doon sa papindot-pindot na cellphone, yung merong keypad. Alam niyo po, pabago-bago yung sitwasyon. Imbis na magreklamo ka, magpasalamat ka, binigyan ka na, nagreklamo ka pa. Amen. Ibig sabihin nung titigil ang pagpapala sa inyan. Kaya maraming tao, hindi umusad-usad kasi walang ginawa kundi umangal. Wala naman sa atin dito noon, amen. Lahat tayo ay mapagpasalamat. Amen. Lahat tayo ay mahilig sumamba natin Diyos na buhay. Kaya mahalaga, mga kapatid, gagamitin natin yung dila natin para po sa benepisyo ng ating sarili, ng ating pamilya. Yan, di ba? Lord, salamat po. Ang daming blessing dumarating. Amen. Hallelujah. Nakikita mo na, pinipicturize mo na. Dinideclare mo na yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Salamat, Panginoon, sa life partner na kaloob mo sa akin. Kaya pala walang dumarating kasi wala kang hinihingi. Sabi ng Bible, humingi ka. At ikaw ay bibigyan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Nagrereklamo kang wala, Lord. Wala nga darating. Praise God. Ano pa po, mga kapatid? The power of the tongue. People live. Yan, kanina die. Ngayon, people live, revived, because of something said. Yan. Kung ang sinasabi natin ay nakamamatay, nakasisira, nakaka-discourage, may isang bahagi pa ng mga sinasabi natin na magiging buhay para sa iyo. Lalakas ka, magkakaroon ka ng buhay, marirevive ka. Yan. The tongue can be a tree of life. Proverbs 15 verse 4. Yung dila natin ay pwede siya maging puno ng buhay. Tree of life. Tongues reconcile people and make peace. Tongue can be a tree of life. Proverbs chapter 15 verse 4. Tapos, tongues reconcile people and make peace. Matthew 5:9. Blessed are the peacemaker. Mapalad po ang nagiging daan ng ikapagkakasundo. Yan. Blessed are the peacemaker. Anong tawag sa kanila? For they shall be called the sons of God. Yan. Merong pagkakaunawaan, naging daan ka ng pagkakasundo, peacemaker ka. Ang tawag sa iyo, anak ka ng Diyos. Bakit? Pag ikagugulo, hindi anak ng Diyos yun, mga kapatid. Anak ng Diablo ang tawag doon. Bakit? Ikasisira Ano mang bagay na nagdudulot ng kaguluhan at pagkasira na ang ginamit ay yung taong ito, mga kapatid, o sino man. Hindi siya anak ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons or daughter of God. Di ba? Kaya tayo po, instrumento ng ikaayos. Ay, patawarin mo na. Alam niyo po, lalo na, ako po, marami po akong na-handle na kaguluhan ng mga tao na, iba kapatiran, iba po hindi mananampalataya. Iba po, mga kapatid, ay sa husgado pa, nagkaaway-away sila. Pero pagdating, nagkaayos naman sa biyaya ng Diyos. Kasi sa isip ko, at sa prayer ko, Lord, nawa po, maayos po sila. Lalo-lalo na kung pamilya nga ayusin mo, huwag mong paghihiwalayin. Huwag ka magpapayo na, ay, ganun ba siya? Hiwalayan mo. Huwag mong gagawin yan. Bakit? Pag nagkasundo yan, ikaw ang kaaway. Naku, naalala ko yung sinabi ng pastor na yun. Gano. Imbis na pagkasunduin tayo, pinag-aaway-aaway pa. Kahit na po, napakatindi ng di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, time will come, mahihil din yan. Maayos yan. Meron po akong pamilya na inayos, mga kapatid. 20 taon silang hindi nagkakaunawaan, nag-aaway-away. Sa biyaya ng Diyos, naayos po sila. Meron po nagpa-pray sa akin nung nagba-Bible study pa ako sa Valenzuela.
Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po, yung asawa ko umuwi na. Bakit nasa ba asawa mo? Nasa barko po. Seaman po yung asawa ko eh. Eh yung anak ko po, 18 anyos na po. Hindi niya po nakita. Ano ba problema sa asawa mo? Eh, siyempre, seaman, pastor, bawat bansa may asawa yata siya. Yan ang problema kako. Sige, pag-pray natin sa Diyos, wala imposible. Alam niyo po, Sabado yon. Another Saturday, nung Bible study, bumalik kami. Sabi niya, Pastor, napakagaling talaga ng Panginoon. Bakit? Umuwi na po yung asawa ko. Pinag-pray natin nung last Saturday, after ng Bible study. 12:30 ng hating gabi, bali madaling na umaga na yon, na madaling araw na, hating gabi, umuwi po yung asawa ko, kumakatok doon sa gate. Akala namin magdanakaw. Hinanda na namin yung pambambo. Buti na lang nagsalita. Kung hindi nagsalita, buko lang nga abutin niya. Bakit? Sabi niya, eto po asawa ko. Alam niyo po, nung umalis to asawa ko, long hair. Ngayon po, top gun na. Wala na po yung top. Tingnan niyo po yan. Ang kagandahan po dito sa asawa ko. Ano ang kagandahan? Bagamat kami iniwanan sa loob ng mahabang panahon, yung lahat ng kanyang kita, nilagay niya sa passbook, inipon, isinurrender sa akin. Aba, maganda nga yan. Yan. Tingnan niyo po yan. Napakagaling ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya nung umatin doon sa church sa Valenzuela, na dati hawak ko pa, mga kapatid, may sasakyan na, brand new car. Tapos may grocery na. Yan. May talaga salamat sa Panginoon, blessed na blessed kayo. Yan, pinagpala kayo ng Panginoon. Yan. Ang point ko rito, mga kapatid, sa Diyos wala pong imposible. Amen. Totoo ang Diyos sa kanyang salita. Basta sasabihin mo lang. Huwag mo sasabihin, naku, hindi na magkakaayos yan, napakahirap ng problema. Masalimuot na masyado sitwasyon. Hindi natin talaga kaya yun. Wala tayong magagawa doon, pero sa Diyos, kayang-kaya niya yan. Amen. Kayang-kaya ng ating Panginoon. Kahit na pastor na grabe na yung kalagayan, kahit na. Ikaw nga, inayos ng Diyos eh. Diba? Diba tayo? Masalimuot yung ating buong katauhan, mga kapatid. Pero inaayos tayo ng Panginoon. Kung pag-aaralan mo lang yung katawan, pati sa inward being natin, may kita mo, masyadong masalimuot. Ang daming bahagi natin ay inaayos ng Diyos. Yung pa kayang napakasimple lang sa ating Panginoon, hindi niya kayang ayusin. Tongue can make marriages sweet. Yan. Kaya niyang gawing matamis at sweet na sweet ang pagsasama ng mag-asawa. Sa pamagitan ng dila. Siyempre, sabi mo sa darling mo, darling, good morning, napakaganda na asawa ko. Eh talaga magiging sweet kayo niyan. Parating maganda tingin mo sa kanya. Di ba? Ang bait-bait ng aking asawa. Ang sarap magluto. Yan. Eh magiging sweet nga kayo sa pamagitan ng iyong pananalita. Eh kung pipintasan mo yung asawa mo, naku sweetheart, mag-ayos-ayos ka naman. Eh pag ganyan, sabihin mo, suntok ka nga, abutin mo sa asawa. Hirap na ako kagagawa sa bahay. Tulungan mo ako, kaysa yan ang sinasabi mo. Di ba? May mga asawa, kararating lang ng bahay, kala mo na siya lang nagtatrabaho. Yung asawa mo na iwan sa bahay, mas maraming trabaho. Di ba? Eh ang trabaho mo, isa lang naman. Halimbawa, nagmamaneho ka lang. Eh, asawa mo, nag-aalaga ng bata, mag-iisip ng kakainin, mag-aaral pa yung bata, ihahatid pa sa eskwelahan, tuturuan pa ang bata, maglalaba, maglilinis. Pagbutas ang bubong, akyat pa ng bubong, tatapalan pa yung butas. Meron mga asawang ganon, electrician. Pero yung misis ko, hindi ganon. Sample lang yon mga kapatid ha. Ako po gumagawa, tulong kami. Di ba, darling? Oo. Kumisa nga, inaagaw ko pa eh. Sweetheart ako na yan. Eh, siyempre,
2 balding tubig, hindi mo agawin, kayang-kaya niya ba yun? Mahihirapan siya. Ako na magdidilig ng halaman. Yan. Ang point ko rito, mga kapatid, kayang ayusin ng bawat isa, ano man ang sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon. Yung di pagkakaunawaan, palitan mo ng magagandang salita. Tapos, sabayan mo ng sweldo. Puro ka ng love. At 30 na, hindi ka pa nagbibigay ng sweldo. O kaya, katapusan na, hindi ka pa nagpapadala. I love you, darling. Ganun na. Sa isip yung asawa mo, aba, dapat nagpadala na to. Bakit hindi pa nagpapadala? Puro I love you lang pinadadala sa akin. Walang power yung salitang I love you. Kailangan nyo I love you, may kasama pong cash. Amen. Kasi pag walang cash, wala pong dating yun, mga kapatid. Patay po ang dating nun. Ako po, nakakalimutan na naman. Yan. Families strong. Yan. Ang pamilya po, lumalakas. And churches, healthy. Gusto natin maging healthy, patuloy ang church. Kailangan po, magpe-pray tayo sa isa't isa. Encourage natin ang isa't isa, mga kapatid. Sister, kumusta na? I-encourage mo, palalakasin mo, bibigyan mo ng word of God. Di ba? Huwag mong paradala ng COVID. Kahit saan ka pumunta, yun na lang ang balita, mga kapatid. Wag yun ang pag-usapan nyo. Ang pag-usapan natin, yung kadakilaan at katapatan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yan. Ano pa po, mga kapatid? The power of the tongue. Tongue can give hope to the despairing. Advance understanding and spread the gospel. Tongues can give hope to the despairing. Advance understanding and spread the gospel. Yan, yung dila natin, pwede po magbigay ng pag-asa yan sa mga nadidespair. Ibig sabihin, pinanghihinaan ng kalooban. Nasisiraan ng kalooban. Nasisira na yung loob niya. O kaya nanlulupaypay siya. Ganon. Kaya pwede nating gamitin. Pangalawa, what fills your heart? Ano po ang pumupuno sa iyong puso? Kaya, yun ang sinasabi ng isang tao. Ano ang laman ng puso natin? It will all depend on what filling your heart. Jesus said in Luke chapter 6 verse 45. Tingnan po natin. Luke chapter 6 verse 45. Out of the abundance of the heart. Yan. Meron ba magbubukas ng ventilador dito? Naka-display lang pala. Kaya pala ako init na init eh. Wala palang hangin na ibinibigay. Naka-Amerikana pa naman ako rin. Kala ko giginawin ako eh. Display lang. Salamat, Pastor Jojo. Kanina ko pa pinapakiramdam. Sino kaya makakaramdam na bubuk? Wala. Thank you. Yeah. Kaya sabi po ng Luke 6:45, ano po sabi? A good man out of the good treasure of his heart brings forth good. And an evil man out of the evil treasure of the heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tingnan niyo po yan. Kung ano yung laman ng puso, yun ang ilalabas ng bibig. Maaring mabuti o maaring hindi mabuti. Kaya a critical heart produces a critical tongue. Di ba? Critical ang puso niya, critical ang lalabas sa bibig niyan. A self-righteous heart produces a judgmental tongue. Yan. A self-righteous heart produces a judgmental tongue. A bitter heart produces an acerbic tongue. Pag sinabi natin acerbic, maasim yun. Yan.
maasim ang lumalabas sa bibig, di ba? Negative siya. Bitter kasi ang puso. Ibig sabihin, may kapaitan. Kaya, ano ang pumupuno sa puso? An ungrateful heart produces a grumbling tongue. An ungrateful, hindi mapagpasalamat, produces a grumbling tongue. Mareklamong puso. Hindi nga mapagpasalamat, siyempre, mareklamo yun. Ano pa po, mga kapatid? What fills your heart? But a loving heart produces a gracious tongue. Kapag isang tao ay punong-puno ng pag-ibig, mga kapatid, lalo na po yung in love na tao, ang nakikita niya, kulay rosas lahat. Di ba? Kulay rosas. Kaya ang lalabas sa kanya ay gracious. A faithful heart produces a truthful tongue. Kapag ang isa ay faithful, tapat siya, ang lalabas sa kanya, totoo. Yan, totoo ang lalabas sa bibig. Hindi yan ang bobola. Yan, totoo ang lumalabas sa bibig niya. Bakit? Siyempre, anak tayo ng Diyos. Gusto natin, totoo sinasabi natin. A peaceful heart produces a reconciling tongue. Kapag ang puso na isang tao ay payapa lang, puro payapa ka lang, di ba? Lahat ng lalabas sa bibig mo ay kaayusan. Gusto mo maayos. Pag-usapan natin, payapa lang. Di ba? O sige, ikaw muna magsalita. Ikaw naman. Ito lang naman pala problema, napakaliit ng problema. Nakakalimutan lang nabilhin yung ipinabibili. Nakakalimutan lang. Yun ang naging cause ng problema. O edi sa susunod, alalahanin na, ite-text mo o kaya tawagan mo. Magiging daan ba yan para magkahiwalay kayo? Sa loob ng 5 taon yung pagsasama dahil lang sa maliit na bagay, di kayo magkakasundo. Kapag isang tao, peaceful ang kanyang puso, gusto niya parating maayos. Di ba? Ayusin natin. Pag-usapan natin, upuan natin, mag-pray tayo sa Panginoon. Ganun po, mga kapatid. A trusting heart produces an encouraging tongue. Ini-encourage niya kapag nandun po yung pagtitiwala. Kaya ano po ang pumupuno sa ating mga puso? Kaya kung ano laman parati na laman ng ating mga puso, yun po ang bubukal sa ating buhay. Yun po yung mahayag, yun po ang makikita. Nagmamanifest po sa labas kung ano nandun sa loob. Hindi pwedeng maitago yan. Hindi po kunwari lang, di ba? Kasi pag dumaan sa test, kasi ang Diyos mismo ang nakakakilala sa bawat isa sa atin. Kaya mas masarap na Lord, salamat po. Magkakaroon ng tunay na kalayaan. Ang kalayaan na sasabihin mo, Lord, salamat, ako'y malaya na. Yan. Pag uwi mo ng bahay, ang sasabihin mo ngayon, Lord, salamat sa kapayapaan. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong kabutihan. Pumasok ka sa loob ng church na negative ka, paglabas mo, positibo pananaw mo. Bakit? Na-encounter mo ang Diyos. Napakinggan mo yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. Amen. Nalaman mo yung katotohanan. Sabi po ng banal na kasulatan, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Diba? Sabi po ng John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Sabi ng verse 31, if you will continue in my words, you are free indeed. Kailangan magpatuloy tayo sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay gumawa sa ating buhay. Sabi, if you abide, dito po ang translation, if you abide in my words, you are my disciples indeed. Sa ibang salin po, if you continue, if you take hold to my word, to my promises, malaya ka. Bakit? Pinanghawakan mo salita ng Diyos kaysa salita ng kaaway. Kesa takot ang pinanghawakan mo yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Nagkakaroon po ng choices.
Ang tanong, anong choice mo? Kailangan po magkaroon ng changes. Kasi kung wala pong changes sa mga sinasabi natin, hindi ka totoong malaya. Kasi ako'y malaya na. Kaya lang, walang pagbabago. Negative pa rin ang lumalabas sa bibig mo. Hindi totoong malaya yun. Tingnan mo yung mga taong nakakulong, paglabas nila ng kulong, ay salamat, malaya na ako. Bakit? Nasa labas na siya. Di ba? Ibig sabihin, mula po sa bilangguan ng pagiging negatibo, na puro hindi maganda lumalabas sa bibig, lumabas ka ngayon sa ganong kalagayan. Malaya ka na. Ang lalabas ngayon sa iyo, pagtitiwala na sa Panginoon. Pag kinausap mo na yung kasama mo sa bahay, kumusta kayo dyan? Mabuti ba? May pagbabago na, hindi dati pag nakasigaw ka agad. Ano ba, hindi pa kayo nagsasaing? Gutom na ako, matimpa naman ako ng church. Nagpuri pa naman ako sa Panginoon. Pati yung pusang walang kinalaman, nasipa tuloy. Kaya yung pusang yan, kakamot-kamot ng bira to, matimpa naman ng church. Kung magsasalita yung pusa, mga kapatid, iiling-iling. At natutulog dito, nadawit pa doon sa galit ng mga anak. Ito kasi mga anak neto, puro cellphone ang hawak Kagigising ng bahay Hindi man lang nakita yung kalat, hindi niligpit. Ang daming urungan, hindi inurungan. Alam na yung nanay galing sa church, gutom na gutom, uuwi, magagalit Hindi nagsaing, hindi nagluto. Buti na lang, hindi nagsasalita yung pusa. Nasermonan saan. Wala naman dito noon. Amen. Salamat po sa 4 na bilang ko yung nag-amen. Diba? Meron pong tunay na kalayaan. Lumalaya talaga. Ano po mangyayari sa atin? Napakinggan mo yung Word of God, pero walang epekto sa'yo. Aba, sabi na pala, dinadaya mo lang yung sarili mo. Para kang nanalaming, nakalimutan mo yung itsura mo, kung ano ang tunay mo ayos. Di ba? Sabi na Santiago, yung Word of God, kinumpare siya, mga kapatid, gumamit mo ng tinatawag na classical metaphor. Si Santiago rito. Yung Word of God, kinumpare sa mirror. Nanalaming ka, di ba? Sabi po ng James chapter 1, verses 23 to 25. Yan, Santiago. Basahin po natin sa wikang Tagalog para makita natin ang lubos. Yan. Santiago, Kabanata 1, talatang 23 hanggang 26. Babasahin ko po sa inyo. Sapagkat ang nakikinig lamang, yan, katulad nito, nakikinig tayo, mga nasa bahay, nakikinig kayo. Yung iba naririnig kasi palakad-lakad, patayo-tayo, nagkikwentuhan. Imbis na sumasamba, nagko-concentrate, hindi talaga nakikinig. Iba yung nakikinig saka naririnig. Di ba? Mahalaga nakikinig. Ang sabi rito, nakikinig. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Yan. At umalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao't hindi isang tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong yan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Sino daw po pagpapalain ng Panginoon? Ibig sabihin, yung totoong malaya. Yan, ginamit po rito yung pagdating sa verse 26, sino po yun? Kung inaakala nino man na siya'y talagang religyoso. Yan, yung word na religion dito, sa original word, mga kapatid, ay treskia, sa Greek word. T-H-R-E-S-K-I-A, treskia. Tapos, sa Latin word ay religio. Yung religio na compound word siya na rele saka heyo. Ibig sabihin, pagtaliing muli, to tie again. Religio.
Pag ginamit natin, yung pagkakagamit niya sa original word, may kita po natin na ang totoong may relasyon. May relasyon, totoong may pagkakilala sa Panginoon. Yan. And does not bridle his tongue, but deceive his own heart. This one religion is useless. Tingnan niyo po, napakaliwanag. Excuse me. Kung inaakala niyo naman na siya talagang relilyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila. Tingnan niyo po, hindi naman marunong magpigil ng dila. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. At walang kabuluhan ang kanyang pagiging relilyoso. Ibig sabihin, ang totoong malaya, marunong gumamit ng kanyang dila. Marunong magpigil, di ba? Yun ang ipinapakita, mga kapatid. Kaya ano pong pumupuno sa puso natin? Para may lumabas sa ating bibig na galing po sa ating puso, kailangan punong-puno tayo ng pangako ng Diyos. Nauunawaan natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Meron pong tunay na kalayaan. Yan. Mararanasan natin yung kapayapaan, yung kabutihan, at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yan. What fills your heart? So, fill your heart with God's grace. And go deeper doon sa Word of God. Diba? Kailangan punuin natin ang biyaya ng Diyos yung ating mga puso. Halimbawa, sa Matthew chapter 5, pag binasa natin to, ito'y about sa attitude. Kaya sabi ron the Beatitudes. Kaya ito po yung dapat na attitude natin. Pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 13, ito yung love chapter, di ba? Pinaliwanag dito yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yan, yung pag-ibig ay matyaga. Yan, sa sanlibutan, ang sabi po, ang pag-ibig ay bulag, hindi po totoo yun. Sa Bible, ipinapakita rito yung tunay na ugali. Yan. Ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig ay magandang loob. Love is patient and kind. Kaya, pag binasa natin yung Philippians chapter 2, dito makikita natin yung humility, yung kababaang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Ibig sabihin, pag tayo nag-go deeper sa Word of God, makikita natin yung yaman nito at kapangyarihan nito sa ating buhay. Kaya dapat, sabi po ng Psalm 141 verse 3, ito po yung prayer natin. Set a guard, O Lord, over my mouth, and keep watch over the door of my lips. Yan, Psalm 141 verse 3. Set a guard, O Lord, over my mouth, and keep watch over the door of my lips. Lagyan ng bantay. Di ba? Lord, bago po sabihin to, Panginoon, i-bless mo po. Yan. Sa buhay ng aking kapatid. Maging kalakasan sa kanya. Maging pagpapala sa buhay ng aking kapatid. Kaya mahalaga po na tulad ng title natin, Speak Life and Not Death. Ang sabihin natin ay punong-puno ng buhay. Amen. Kaya be a person whose mouth is full of life. Be a person whose mouth is full of life. Make your mouth a fountain of life. Sabi po ng Proverbs 10 verse 11. Make your mouth a fountain of life. Siyempre, pag sinabi natin fountain, maganda yon, tubig yun. May bumubukal. Siyempre, ang dala nun ay buhay. Sabi po ng mga medical science, 70% ng ating physical body ay tubig. Pag bumaba doon, dehydrated.
Di ba? Mahalaga, mga kapatid, may buhay ang lumalabas sa atin. Be slow to anger. Be slow to speak. Sabi ng James 1 verse 19. Be slow to speak. Kailangan dahan-dahan sa pagsasalita. Huwag agad magagalit. Yung iba, galit kagad, saka pala magsasalita. Yan. Baliktad. Sabi ron, James 1:19, be slow to speak. Makinig ka lang. Kailangan makinig ka. Pakinggan mo muna yung buo. Pag-aralan mo mabuti bago ka mag-conclude sa isang bagay. Lahat tayo dumating sa time na kung saan ay inaccuse ka ng hindi tama. Amen. Pinagdaanan natin yan. Lahat tayo dumaan dyan. Kaya lang, siyempre, merong ganun sa akin, galit na galit. Sabi ko, Lord, siguro mabigat problema nito. Ako lang napagtuunan. Sa isip-isip ko lang, hindi na ako kumikibo. Okay lang. Basta ako nag-pray na lang, nag-fasting, Lord, ikaw na po. Pagpalain mo po siya. Bandang uli, naging kaibigan ko pa. Tingnan niyo po yan. Ang point ko rito, mga kapatid, yung pala, may mabigat lang problema. Gusto niya lang mag-release. Di ba? May mga taong ganon. Kaya lang, wag mong tatanggapin yung basurang hinahagis niya. Ilagay mo sa tamang lagayan. Di ba? Wag mong tanggapin yun. Wag mong ipunin sa sarili mo. Bakit? Ikaw ang makukontaminate. May mga tao ganon. Gusto niya lang mag-release. Kaya lang, hindi niya alam yung tamang pagre-release. Kaya tayo, mga kapatid, lawakan natin ang isip natin, Lord, unawain ko na lang to. Siguro may mabigat na pinagdadaanan tong taong to. Pinapanalangin ko, pagpalain mo po siya. Maging maayos anuman ang sitwasyon. Di na-bless mo pa siya, naging maayos pa yung buhay niya. Huwag kang mag-react ng negative sa kanya. Kaya, slow to speak, manalangin ka lang. Yan. Encourage more than you criticize. Kailangan i-encourage natin, palakasin natin yung tao. Pag pumunta ka sa ibang lugar, huwag kang mamintas. Pag napunta ka po sa ibang lugar, huwag kang mamintas. Bakit? Kasi matatandaan ka ng, itong taong to, minsan napasyal dito, pinintasan pa kami. Diba? Kailangan, tingnan mo yung maganda ron sa loob. Ay, ang galing naman, nakakatuwa naman kayo dyan. Kung ano yung maganda, yun ang purihin mo sa kanila. Diba? Yung ibang tao, walang ginawa, kundi puro negative ang makita. Kasi negative ang buhay. Intindihan mo yun? Pero tayo, bilang mga mananampalataya, malaya tayo. Bakit? Double vision tayo, isang spiritual saka natural. Amen. Nakikita natin yung kagandahan ng Diyos sa gawa ng Panginoon sa buhay ng mga taong pinupuntahan mo. I-bless mo siya. Kami po pag naglalakbay, lubak-lubak. Lord, salamat po. Time will come. Ito po yung masisimento, gaganda. Di simentado na ngayon. Ay, salamat Lord. Answered prayer na kami. Simentado na. Ang bilis na ng biyahe namin. Dati pag bumiyahe kami, ang takbo namin 10-15 lang kasi ang lalalim ng lubak. Kala mo dumaan ka doon sa buwan na Buti na lang, kahit lubak-lubak nakakatulog ako sa biyahe. Kaya lang, mas maganda yung daan. Amen. I-bless mo. Huwag mo sasabi, ang pangit naman ang daan dito, lubak-lubak. Dito pa tayo dinaan ni pastor. Pati yung pastor napagbintangan pa doon sa lubak. May mga ganon, mga kapatid. Kailangan, pupurihin mo siya. Ay nako, salamat po sa buhay nyo. Salamat po at napakabuti nyo po. Di ba? Pasasalamatan mo. Pinakain ka na, nagreklamo ka pa. Puro gulay lang ba papakain sa akin? Kailangan mo yung gulay kasi para yan lumakas ka at sumigla. Amen. Huwag kang naghahanap ng lechon. O fried chicken. Yung iba po mareklamo eh. Lalo ng mga bata. Wala naman dito mga kabataan ganun dito. Amen. Puro nanay yung sumagot. Hindi. Ayaw ng gulay.
Kaya dapat, huwag tayo nagre-reklamo. Yan. May malapit na matapos. Say something affectionate to a loved ones and at an expected time. Yan. Ulitin ko po. Say something affectionate to a loved ones at an expected time. Yan. Ibig sabihin, magsalita ka doon sa asawa mo o sa mahal mo sa buhay sa panahon na kung saan ay hindi naman nila inaasahan at hinahanap sa iyo. Di ba? O, darling, kumusta ka na? O, sige, magpahinga ka dyan at ako na ang bahala rito. Yan. Diba? Aba, nagkaroon ng pagbabago yung asawa ko. Naka-attend lang doon sa JCTD. Sa susunod, sasama na ako doon. Bakit? Nakita yung pagbabago di ba? Nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita yung pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay na malaya ka na talaga. Amen. Nagkaroon ng pagbabago sa ating mga pananalita. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Praise God. Kaya, be a person whose mouth is full of life. Na paglabas natin dito, may pagbabago na sa lengguwahe na lumalabas sa ating mga labi. Tayo po lahat ay tumayo at dumako po tayo sa panalangin. We bless your name, Father God. We worship you. We thank you for your goodness, for your love, for the truthfulness of your word, Father God, that you have given, Lord, in the name of Jesus. Thank you, Father God, sa tunay na kalayaang kaloob mo sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At higit sa lahat, sa kapangyarihan na lumalabas sa aming mga labi sapagkat nandun ang iyong anointing sa buhay ng bawat anak mo sa lugar neto. Mailan po na sumunod tayo sa maikling panalangin, sabihin po natin, Amang Banal, sa pangalan ng Panginoong Yesus, narito po ako, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga salita na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyong harapan. Maging sa aking kapwa, maging sa aking pamilya, sa pangalan ni Kristo Jesus. Hugasan mo po ako at linisin ng iyong banal na dugo. Puspusin mo po ako ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ako na lang po magkipray, Father God, idantay mo po yung mapagpalang kamay sa buhay ng bawat anak mo sa lugar neto. Ay yung biyaya, pagpapala, himala, kagalingan, kalakasan, katagumpayan, kalayaan, ay patuloy na bumuhos sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo rin po ang bawat anak mo na nanonood doon sa FB live streaming. Idantay mo yung mapagpalang kamay sa kanilang ulunan. Padaluyin ang kagalingan, padaluyin ang himala, padaluyin ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, kalakasan, katagumpayan, kapayapaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. It's all about you, Jesus.
ideklara po natin na ang ating mga labi ay patuloy na anoint ng Panginoon. Amen? We're only speaking of good things. Amen. From the promises of God in our lives. Amen. Amen. There is freedom in Jesus. Woo! Hallelujah. If the Spirit of the Lord is here, there is freedom. Amen. Woo! Let's declare victory. Step out of the way. Amen. Let us declare it. Break into the wild and don't be afraid. Run into wide open spaces, graces waiting for you. That's like the weight has been lifted. Graces. Sabay-sabay tayo. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Woo! Lahat na may mga kabigatan, kayang-kaya ni Lord yan. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion, come back to the start. Run into wide open spaces, places waiting for you. Dance like the rain has been lifted. Magaan sumayaw pag nawala ang kabigatan. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Amen. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. To God be the glory. Thank you, Lord. Sige po, tayo po yung pumikit at dumako tayo sa pangwakas na panalangin. Father God, sa pangalan po ni Kristo Jesus, sa aming paghiwa-hiwalay, ang iyong kapayapaan, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, pag-iingat, kalakasan, kalusugan, katagumpayan at katugunan sa lahat ng aming panalangin ang dala-dala ng bawat isa sa lugar nito. Gayon din po sa lahat ng mga nanonood through worship, through live streaming in the name of Jesus. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak at ang paikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaaming lahat ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa lahat ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. God bless and good day to everybody. Praise God.